Dahil matagal na ang last hearing dito sa impeachment, review natin kung ano na ang napresenta ng prosecution so far sa Article 1. Article 1 pertains to the use or misuse of confidential funds. Ang offenses, culpable violation of the Constitution, malversation of public funds, and betrayal of public trust. Unang predisinta ng prosecution, ang dalawang land bank managers na nagtestigo sa tila irregular na pag-withdraw ng mga pondo. On cross-examination na illicit naman ng depensa na hindi illegal nor is it in violation of the bank's own rules na mai-withdraw yung buong amount ng confidential funds in a single withdrawal. Na-raise din ang controversy ng bilis ng paggastos ng confidential funds. Ito yung tinatawag na nating 11-day issue. Sa cross-examination na illicit naman ng depensa na ang intelligence operations at security mobilizations ay iba ang timeline kesa dun sa ordinary procurement. And yes, kailangan responsive lalong-lalo na when they're doing investigations on threats. Pangalawang issue, kinwestiyon ng prosecution ang paggamit ng acknowledgement receipts at mga pangalan na nakasaad dito. Ito na yung issue ni Mary Grace Piatos. On cross-examination, inamin ng mga COA auditors na hindi naman nakalagay sa 2015-01 na circular na bawal ang paggamit ng aliases. Bukod pa doon na illicit ng depensa na necessary ang paggamit ng mga pseudonyms to protect the identities of confidential informants. Third issue, yung kakulangan ng commercial invoices at formal receipts. Ayon sa testimonya ng mga government auditors, kulang daw ng official receipts yung mga purchases. At ayon dun sa joint circular, failure to properly liquidate public funds constitutes prima facie evidence of personal use and malversation. On cross-examination, napaamin ng defense counsels yung mga auditors na sa Joint Circular 2015-01, kinikilala ang paggamit ng acknowledgement receipts bilang standard instruments ng liquidation kapag field operations. Dagdag pa ng depensa, hindi maaaring gamitin ang standard receipts or vendor disclosures sa confidential operations dahil baka makompromiso ang safe house locations at confidential logistics. Pang-apat na issue, chain of custody at cash handling. Sa testimonya ni Ms. Gina Acosta, OVP Special Disbursing Officer, inutos daw ni VP ang pag-encash ng pondo at pag-abot o transfer kay Colonel Lachica. Ayon sa prosecution, walang probisyon sa Joint Memorandum Circular na maaaring i-transfer ang pera at pag-disburse nito sa isang external security officer. Sa cross-examination na illicit ng depensa na si Colonel Raymond Lachica ay ang designated security officer at operational expert tasked with handling ground intelligence distributions. Idiniin ng depensa na ang pag-delegate ng operational field disbursements sa mga security commander ay standard military or executive protocol at hindi ito patunay ng pagbubulsa o paggamit for personal enrichment ng Vice President ng pondo sa confidential funds. Ikalimang issue, may mga deficiencies daw ayon sa prosecution ang physical and financial plans. Ang confidential activities daw na pinaggamitan ng pondo ay hindi kaakibat dito sa mga planong isinumite. At dahil dito, maraming nadisalaw ang mga naturang auditors. Sa lag ng depensa, ang mga notices of disallowance daw ay standard administrative findings na maaari pang isubject sa motions for reconsideration, appeals, and even settlements within the COA. At hindi ito pruweba ng korupsyon o malversation or misuse. Nailisit ng depensa sa mga auditor na compliance audit based on documents ang nakonduct nila dito. At wala silang mandato mag-conduct ng covert field operations para i-audit o imbestigahan ang confidential operations. Now that you're all caught up, don't forget, follow Luminous for more.